King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 125. Crazy Challenge. Thousand Leaf Pond. Agad bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Feng nang marinig niya ito. Matagal na siyang pumasok sa clan at alam niya ang kaunting impormasyon tungkol sa mga mahiwagang lugar tulad ng Floating Crest Palace, Thousand Leaf Pond at Hollow Building. Ang Floating Crest Palace ang pundasyon ng clan at ito ay isang napakahiwagang lugar. Kahit na ang mga elder at ang sect master ay maaaring hindi alam ang mga sikreto. Tulad ng para sa Thousand Leaf Pond, hindi ito may kukumpara sa Hollow Building at Floating Crest Palace, ngunit ito ay isang cool na lugar pa rin. Ang lugar ay nilikha ng kalikasan at ng maglaon, dumating ang mga eksperto mula sa clan at nag-set up ng energy gathering array na tumagal na ngayon ng 1,000 taon, at ito ay nagbigay ng tubig sa pond ng ilang mga espesyal na epekto. Kung nakapasok si Zhao Feng sa Thousand Leaf Pond, magiging maganda ito para sa kanyang Silver Wall Technique. Vice Head Zhang, narinig ko na ang mga panloob na disipulo lamang ang pinapayagang makapasok sa Thousand Leaf Pond. Tanong ni Zhao Feng. Hahaha, ang Thousand Leaf Pond ay isang mahalagang lugar sa clan. Kahit na ang mga panloob na disipulo ay hindi magagamit ito ayon sa gusto nila, ngunit bilang Vice Head ng Clan Mission Division, ako rin ang namamahala sa lugar na ito. Kung mayroon kang mahusay na talento sa arrays, halimbawa, ang pag-unawa sa lahat ng aklat na kakabigay ko lang sa iyo sa loob ng 7 araw, maaari itong maging dahilan para hayaan kang pumasok sa Thousand Leaf Pond. Paliwanag ng matandang Zhang habang nakangiti. Naunawaan kaagad ni Zhao Feng. Ayon sa mga patakaran, ang isang panlabas na alagad na tulad niya ay hindi papayagang pumasok sa Thousand Leaf Pond. Kakaunti lamang ang mga tao ang may ganitong espesyal na pagtrato. Ngunit ang matandang lalaki na si Zhang ay isang vice head at kinokontrol niya ang lugar na ito, upang maipasok niya si Zhao Feng sa likod ng pinto. Malinaw, kinailangan ni Zhao Feng na magpakita ng matinding talento sa array setting para patunayan na siya ay may karapatang pumasok. Ang pag-iwan sa matandang Zhang, ang 7 libro ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Ang mga libro ay umunlad mula sa madali hanggang sa mahirap. Sa 7 libro, ang beginner's array ang pinakamadali, hindi gaanong kailangan ng pangunawa. Kailangan lang isaulo ito at mula doon, 70 hanggang 80% ang matututunan. Nang bumalik si Zhao Feng sa kanyang patio, natutunan niya ang unang aklat na beginner's array. Sumunod ay ang 49 arrays for beginners, na nagbigay sa mambabasa ng pangunahing kaalaman sa mga array. Kung ibang tao, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon upang maunawaan ang mga aklat na ito. Kahit na ang isang henyo ay nangangailangan ng ilang buwan. Mula sa ikalawang aklat, nagsimulang maramdaman ni Zhao Feng na naging mahirap ito. Mula sa isang tiyak na pananaw, pinahihirapan ng matandang si Zhang ang mga bagay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 7 aklat na ito. Ito ay isang imposibleng gawain para sa isang normal na kababalaghan, ngunit sinubukan pa rin ni Zhao Feng na intindihin silang lahat. Ang pangalawang libro, 49 Arrays for Beginners, ay hindi rin ganoon kahirap, malamang na matapos niya ito ngayong gabi. Ngunit habang sinusubukang makakuha ng kaliwanagan mula rito, may natanto si Zhao Feng. Ang illusion fish picture ay may pagkakatulad sa mga nilalaman ng mga aklat na ito, tulad ng mga ito ay nagmula sa parehong pinagmulan. Nangangahulugan din ito na kung susubukan niyang unawain ang mga libro ng illusion fish picture at arrays ng sabay, ito ay magiging mas mabilis. Nagniningning ang pananabik sa mga mata ni Zhao Feng, parang gusto niya itong lumunin sa isang lagok. Ngunit napahinto siya ng isang balita noong hapong iyon. Kahalili na panloob na disipulo na si Zhao Feng, hinamon ka ng kahalili na panloob na disipulo na si Xiaosan na ika-16 na pwesto at lalabanan kanya sa loob ng 3 araw. Ang balitang ito ay nagmula sa Outer Hall Division. Naghahaman. Xiaosan, ika-16 na pwesto. Hinamon. Zhao Feng, ika-13 na pwesto. Ang Xiaosan na ito ay talagang hinahamon ako. Inihagis ni Zhao Feng ang sulat sa gilid at hindi niya ito inilagay sa puso. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Prinsesa Yon Mengxiang. Dapat kang mag-ingat kay Xiaosan. Sinanay niya ang kasanayan ng pamilya Xiao na Blazing Sun Sword Technique, na isang pinasimpleng bersyon ng middle-class mortal skill ng Broken Moon Clan, Blazing Sun Manual.
Matapos makapasok sa clan, gumugol siya ng maraming primal crystal na bato at nakakuha ng kumpletong kopya ng Blazing Sun Manual sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Mula nang makuha niya ang manual na ito, ang kanyang paglilinang ay tumaas ng mabilis. Sa kanyang half-step na Ascended Realm Cultivation, may kakayahan siyang hamunan ang nangungunang 10. Mataimtim na sabi ni Yun Meng Xiang. Middle Class Mortal Skill. Nang marinig ito, maging si Zhao Fang ay bahagyang naantig. Ang mga mortal na kasanayan ay ang Holy Martial Arts sa mortal na mundo at sila ay nahati sa low, middle, high, at peak, at ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat ranggo ay napakalaki, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ulap at putik. Ang peak class mortal skills ang nagpasikat sa Broken Moon Clan, hindi maisip ang kapangyarihan nito. Kung tatanungin kung gaano kalakas ang isang middle class mortal skill, kailangang banggitin ang rippling technique ni Beimoy. Noong nag-sparring sila sa Guanzhen Palace, natalo ni Beimoy si Nan Gongfan, Yang Qingshan, Zhao Feng at ang iba pa sa isang galaw lang. Sa oras na iyon, sina Yang Qingshan, Nan Gongfan at Zhao Feng ay natutong lahat ng Holy Martial Arts at kahit na may kaunting pagkakaiba sa pagitan ng kanilang cultivation, hindi ito malaki. Matapos makapasok sa clan, napagtanto ni Zhao Feng na ang rippling technique ni Beimoy ay dapat na isang middle-class mortal skill. At ngayon, ang kalaban ni Zhao Feng ay mayroon ding middle-class mortal skill at umabot na sa kalahating hakbang sa Ascended Realm. Ang middle-class mortal skills ay napakahirap para sa isang tao na matutunan sa ilalim ng Ascended Realm, kaya gaano kataas ang naabot ni Xiao Sun sa Blazing Sun Manual. Isang silakbo ng kumpiyansa ang lumitaw mula kay Zhao Feng. Maliban kung si Xiao Sun ay kasing talino ni Beimoy, hindi siya aabot sa mataas na antas. Nang makita ang reaksyon ni Zhao Feng, bahagyang nagulat si Yun Meng Xiang dahil nalaman niya ang ugali ni Zhao Feng nitong mga nakaraang araw. May isa pang bagay, sabi ni Yun Meng Xiang pagkatapos ng bahagyang pag-aalangan. Magsalita ka, agad na tumugon si Zhao Feng. Ganito. Hindi maganda ang sitwasyon ng dalawa mong kapatid. Alam mo ba ito? Maingat na sinabi ni Yun Meng Xiang. Si Nan Gongfan at Yang Qingshan. Ano ang nangyayari? Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Hindi nagtagal, dumating sina Zhao Feng at Yun Meng Xiang sa tinitirhan ng mga panlabas na disipulo. Si Zhao Feng ay nanirahan sa lugar na ito dati dahil siya ay dating isang normal na panlabas na disipulo. Dumating si Zhao Feng sa silid ni Yang Qingshan pagkatapos ay kumatok siya at binuksan ang pinto. Ang nakita niya ay isang payat na mukha. Huminto si Yang Qingshan nang makita niya si Zhao Feng at may sasabihin sana siya ngunit nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Brother Yang. Agad na binigyan ni Zhao Feng si Yang Qingshan ng blood pill na natanggap niya sa Grasswood Division. Pagkatapos uminom ng tableta, medyo bumuti ang pakiramdam ni Yang Qingshan. Pagkatapos ay pumasok si Nan Gongfan sa katabi. Sa halip na masugatan sa loob tulad ni Yang Qingshan, si Nan Gongfan ay nakatanggap ng mga panlabas na pinsala. Pagkatapos ng kaunting pagtatanong, nalaman ni Zhao Feng na ang dalawa ay binubuli ng ilang kahalili na panloob na disipulo na pinamunuan sila ni Hao Yuan. Lalapit lang ang mga bastos na ito at sadyang guluhin tayo kapag wala silang gagawin. Sabi ni Nan Gongfan na may malamlam na ekspresyon. Hindi nagtagal, naunawaan ni Zhao Feng ang nangyari. Nang matalo niya si Ji Fengyan noong araw na iyon at napatatag ang kanyang lakas, nagsimulang magkaroon ng matatag na buhay ang dalawang ngunit hindi nagtagal ang magandang eksena. 4 hanggang 5 araw ang nakalipas, si Hao Yuan gayon din ang Hong Brothers, na nasa ika-8 at ika-9 na pwesto, ay nagsimulang gumawa ng gulo para sa kanila. Sa loob lamang ng ilang araw, sina Nan Gongfan at Yang Qingshan ay wala ng gana na magtanim o magtrabaho. Ilang beses lang lumitaw si Hao Yuan, ang Hong Brothers ang pangunahing umatake. Ang magkapatid na Hong ay kambal at tinawag silang Hong San at Hong Si ayon sa pagkakabanggit. Ang pares ng kambal ay may mataas na talento at sila ay nasa ika-8 at ika-9 na pwesto sa mahabang panahon. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sinubukan ni Zhao Feng na pigilan ang kanyang galit. Si Nan Gongfan at Yang Qingshan ay may mga hitsura ng kahihiyan at pait. Natatakot kami na maabala namin si Brother Zhao at naisip namin na matatagalan kami. Ibinaba ni Nan Gongfan ang kanyang ulo at natakot siyang tingnan si Zhao Feng sa mata.
Mukhang kailangan kong humanap ng mas magandang paraan na magtatagal. Dahan-daang tumayo si Zhao Feng habang ang malamig na liwanag ay kumislap sa kanyang mga mata. Ang mga ekspresyon ni Nan Gongfan at Yang Qingshan ay kapansin-pansing nagbago. Brother Zhao, huwag magmadali. Hinamon ni Hao Yuan ang ikatlong pwesto ilang araw na ang nakakaraan at siya ay nanalo. Ikatlong pwesto. Iyon ang pinakamataas na antas ng mga panlabas na disipulo, kalahating linya na lang ang layo nila para maging isang panloob na disipulo. Lumito ang pagkabalisa sa mukha ni Yon Mengxiang habang sinusubukan niyang pigilan si Zhao Feng na gumawa ng isang bagay na padalos-dalos. Relax, iyon pa rin ang aking orihinal na layunin. Puno ng kalmado ang boses ni Zhao Feng. Napagtanto ni Yon Mengxiang na ang kanyang mga mata ay malamig at kalmado, walang palatandaan ng pagmamadali. Higit pa rito, hindi pa nakita ni Yon Mengxiang si Zhao Feng na gumawa ng isang bagay na padalos-dalos, parang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Teng! Lumabo ang figure ni Zhao Feng habang patungo siya sa isang tiyak na direksyon. Brother Zhao, saan ka pupunta? Sigaw ng tatlo sa likod niya habang nakasunod sa kanya. Sa Outer Hall Division, ang boses ni Zhao Feng ay puno ng malamig na layuning pagpatay. Ilang sandali lang, dumating na si Zhao Feng sa Outer Hall Division. Ang Outer Hall Division ang namamahala sa lahat ng mga panlabas na disipulo at kung paano tinatrato ang mga disipulo. Gabi na ang araw, bakit ka nandito? Tanong ng isang matandang lalaki ng Ascended Realm habang nakataas ang kilay. Hinahamon ko ang isang kapalit na panloob na disipulo. Sabi ni Zhao Feng. Anong pangalan mo? Ang tingin ng matandang lalaki, na nasa Ascended Realm, ay bumaling kay Zhao Feng. Hinahamon ko ang ika-9 na pwesto. Hong Si. Hinahamon ko ang ika-8 pwesto. Hong San. Hinahamon ko ang ika-3 pwesto. Hao Yuan. Isang boses na puno ng pagpatay na layunin at lamig ang umalangaw-ngaw sa hall. Ano? Umikot ang eyeball ng matanda habang sumisigaw. Walang tuntuning nagsasabi na maaari mong hamanin silang lahat. Kasabay nito, nagbago ang mga ekspresyon ni Yon Mengxiang, Nan Gongfan at Yang Qingshan na kakahabol lang. Ito ay nakakabaliw. Brother Zhao. Sa ilalim ng kanilang mga hiyawan sa pagkabigla, napagtanto nila na walang bakas ng pagkawala ng emosyon ni Zhao Feng. Magugulat ang lahat kung magpasya ang isa na hamanin ang ika-9, ika-8 at ika-3 ng sabay-sabay. Hindi. Hindi ito sama-sama sa mga patakaran. Umiling ang matandang lalaki sa Ascended Realm. Si Zhao Feng ay nakatayong hindi kumikibo na parang ayaw niya. Gusto niyang hamanin ang 3 ng sabay-sabay dahil makakatipid ito ng oras. Ngunit kung hindi ito posible, ang tanging magagawa niya ay lumaban ng paisa-isa. Nang malapit nang sumuko si Zhao Feng, sumasang-ayon sa kanyang mga tuntunin. Isang mayabang na malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kailaliman ng hall na tila ito ay isang Diyos. King of Gods, Kabanata 126. Ang galit ni Shaosan. Sumasang-ayon sa kanyang mga tuntunin. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw nang lumitaw ang isang malakas na pag-akyat ng enerhiya sa pag-iisip. Natahimik ang lahat sa loob ng ilang daang yarda na radius. Naramdaman ni Zhao Feng na pamilyar ang may-ari ng boses na ito at nakatingala. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakadamit Asher, ang vice head na nakita niya noon. Vice head. Ang puso ng matandang Ascended Realm ay nanginginig habang tinatango niya ang kanyang ulo. Pagbati Vice Head, malalampasan ko kaagad ang hamon ni Zhao Feng. Shua. Ang katanghaliang gulang na lalaki na nakadamit Asher ay sumulyap kay Zhao Feng pagkatapos ay nag-iwan ng after-image sa hangin habang siya ay nawala. Naunawaan ni Zhao Feng na ang Vice Heads ay may cultivation malapit sa True Spirit Realm at sila ay may mataas na awtoridad sa clan. Zhao Feng. Sa loob ng loob araw, haharapin mo ang ika-3, ika-8, at ika-9 na kahalili na mga panloob na disipulo. Bukod doon, haharapin mo rin ang hamon ni Shaosan. Nag-iba ang ekspresyon ng matanda habang patuloy ito sa pagsasalita. Nangangahulugan ito na si Zhao Feng ay lalaban ng 4 na laban ng sabay-sabay, kung saan 3 ay mas mataas ang pwesto kaysa sa kanya at isa mas mababa. Si Hao Yuan, na nasa ika-3 pwesto at isa sa pinakamalakas na panlabas na disipulo, ay naroroon din.
Naiintindihan. Tumalikod si Zhao Fang at umalis, naiwan ang iba pa na natulala. Hindi alam ni Nan Gongfan at Yang Qingshan kung ano ang sasabihin, halatang nabigla sila sa nakakabaliw na galaw ni Zhao Fang. May nakasulat na sorpresa sa mukha ni Yun Mengxiang, matagal bago siya nakabawi. Teng. Nag-flash ang figure ni Zhao Fang at bumalik siya sa kanyang courtyard. Hahabulin sana siya ni Yang Qingshan, ngunit pinigilan siya ni Nan Gongfan. Sa loob ng 3 araw, si Brother Zhao ay magtutuon ng pansin sa pagpapalakas ng kanyang lakas. Mas mabuting huwag na natin siyang istorbohin. Walang nakapidyo kay Zhao Fang ngayon. Sa mismong gabing iyon, isang balita ang bumulaga sa buong panlabas ng mga alagad. May humamon sa 3 kahalili na panloob na disipulo ng sabay-sabay at lahat sa kanila ay nireranggo sa nangungunang 10 na ang pinakamahusay ay 3 pwesto. Halos lahat ng panlabas na disipulo ay nakarinig ng balitang ito at marami sa kanila ang dumating upang tanungin sina Yang Qingshan at Nan Gongfan. Labis na balisa at may pagkakasala ang dalawa dahil sa kanila nagsimula ang lahat ng ito. Maraming mga panlabas na alagad ang naghihintay para sa 3 araw na lumipas. Sa loob ng isang patio. Ang hamon sa loob ng 3 araw. Ako, si Xiao San ay matatalo ka ng husto kaya hindi ka na makakarating pa. Nakakuyom ang mga kamao ni Xiao San nang lumitaw mula sa kanya ang isang silakbo ng layunin sa laban. Naglakbay ang kanyang tingin sa 13 courtyard kung saan nakatira si Zhao Fang. Bilang 16 na pwesto, mayroon lamang 2 courtyard sa pagitan nila. Madilim na gabi, sa isang pavilion ay nakatayo ang 4 na figure. Ang isa sa kanila ay isang gwapong kabataan na nakasuot ng itim na guhit na kamiseta. Ibig sabihin, siya ay isang panloob na alagad. Brother Quan Chen. Magalang na sabi ni Hao Yuan. Tumayo si Quan Chen habang nasa likod ang kanyang mga kamay habang may malamig na ngiti. Mukhang minaliit ko ang lakas ng loob ni Zhao Fang. Ang nang loob ni ang subukang sumalungat at lumaban sa akin. Brother Quan Chen, okay lang. Hindi niya ako matatalo. Dahan-daang sabi ni Hao Yuan. Hahaha. Ang brat na iyon ay sasabak sa 4 na laban sa araw na iyon at kailangan muna niyang talunin si Xiao San, nagagasto sa kanya ng maraming enerhiya. Pagkatapos makipagkita sa amin, mawawalan siya ng patong ng balat kapag hindi siya namatay. Nagtiwala ang magkapatid na Hong. Tumanggaw si Quan Chen habang sinusuri niya si Hao Yuan at ang magkapatid na Hong. Si Zhao Fang ay parang itlog na sumusubok na basagin ang isang bato, ngunit mayroon ding kaina-hinalang punto. Bakit hahamunin ni Zhao Fang ang 3 kung haharapin din niya si Xiao San? Ang 4 na laban ay natipon lahat sa isang araw. Si Zhao Fang ba ay isang baliw? Ano ang silbi ng ginagawa niya ito? Ang pag-iisip na ito ay nag-flash sa kanilang mga puso pagkatapos ay lumipas. Dahil napagpasyahan na nila na matatalo si Zhao Fang, bakit mahalaga ang proseso? Lumipas ang oras at matatapos na ang 3 araw. Nitong mga nakaraang araw, walang dumating para mang-istorbo kay Zhao Fang at ang huli ay nanatili lamang sa kanyang silid at hindi siya lumalabas. Ang lahat ay sigurado na si Zhao Fang ay kukuha ng bawat segundo upang linangin at patalasin ang kanyang sarili. Ngunit sa totoo lang, ginugol ni Zhao Fang ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-unawa sa Illusion Fish Picture at sa Array Books. Gusto ni Zhao Fang na matutunan ang 7 libro, para makapasok siya sa Thousand Leaf Pond at mapabuti ang kanyang katawan. Upang makapasok sa Ascended Realm kasama ang kanyang katawan. Ito ang kasalukuyang layunin ni Zhao Fang. Para dito, kinain niya ang isa sa Marrow Cleansing Pills na pinino niya. Ang Marrow Cleansing Pill ay napakabisa para sa mga nasa ilalim ng Ascended Realm at maaari nitong mapataas ang mga katangian ng isang tao. Pero dahil ito ang pangalawang beses na umiinom siya, kalahati lang ang epekto nung una. Gayunpaman, dahil sa kanyang misteryosong kaliwang mata, maaari siyang sumipsip ng mas maraming enerhiya at kahit na ang enerhiya na kinuha ay kalahati lamang ng dati, hindi ito mas masahol kaysa sa sinumang kumuha nito sa unang pagkakataon. Pagkatapos niyang kainin ang Marrow Cleansing Pill, inilipat ni Zhao Fang ang Silver Wall Technique at Returning Breath Technique at naramdaman niyang lumakas ang kanyang katawan at mga organo. Ang pagtaas ng kanyang mga katangian ay nagpapataas ng pundasyon ni Zhao Fang para sa Silver Wall Technique.
Pakiramdam niya ay mas siksik at mas malakas ang kanyang panloob na lakas kaysa dati. Sa ikatlong araw, natitiyak ni Zhao Feng na ang kanyang returning breath technique ay umabot na sa pinakamataas na antas at ang dami at kalidad ng kanyang panloob na lakas ay nalampasan kung ano ito. Nangangahulugan ito na ang kanyang returning breath technique ay umabot na sa pinakamataas na antas at nalampasan pa ito ng kaunti, kaya't ang kanyang panloob na lakas ay hindi bababa sa katumbas ng isang normal na cultivator ng half-step na ascended realm. Ang tanging pinagsisisihan ay hindi gaanong umangat ang silver wall technique. Mayroon pa ring distansya sa mga huling yugto ng ikasyam na antas, ngunit naunawaan ni Zhao Feng na dahil tumaas ang kanyang mga katangian, ang tagumpay sa pagpapalakas ng katawan ay magiging mas madali. Sa makatuwid, ang pinakamataas na ikasyam na antas ng silver wall technique ay walang pagtutol, ang kailangan lang niya ay 10 araw lamang. Para naman sa huling marrow cleansing pill, nagpasya si Zhao Feng na ibenta ito at ibalik ang ilang primal crystal na bato. Gumamit siya ng 5 substandard na primal na kristal na bato upang bilhin ang mga materyales na kailangan sa paggawa ng 2 marrow cleansing pills at bawat tableta ay maaaring magbenta ng 5 primal crystal stones. Sa susunod na umaga, lumabas si Zhao Feng sa kanyang patio at lumanghap ng sariwang hangin habang siya ay humikab. Napagtanto ni Zhao Feng na maraming mga panlabas na disipulo malapit sa kanyang patio. Lumabas ba si Zhao Feng? Ngayon ang araw ng labanan, hindi siya magiging pagong at magtatago, di ba? Itong grupo ng mga panlabas na alagad ay magugustuhan ng lahat kung ang langit ay bumagsak. Walang sino man ang hindi mahilig manood ng mga palabas at ang palabas na ito ay nagulat sa lahat ng panlabas na mga alagad. Bilang manggugulo, si Zhao Feng ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Nitong mga nakaraang araw, sumikat ang pangalan niya. Brother Zhao. Mabilis na lumapit sina Nan Gongfan at Yang Qingshan. Sa simula, nagalit sina Yang Qingshan at Nan Gongfan na masyadong padalos-dalos si Zhao Feng. Tara na. Ang kalmadong mga mata ni Zhao Feng ay may talas sa kanila, na naging dahilan upang ang iba ay hindi maglakas loob na tumingin ng diretso sa kanya. Ang mga puso ni Yang Qingshan at ng iba pa ay nanginginig. Sa sandaling ito, si Brother Zhao ay nagbigay ng pakiramdam ng pagiging isang espada na maaaring tumagos sa lahat ng bagay. Tila sa wakas ay napagtanto nila na wala ni isa sa kanila ang nakakakita kay Zhao Feng. Bumalik sa Lord Guanzhen. Naramdaman nila na si Beimoy ang pinaka-nakakatakot, ngunit alam nilang lahat kung gaano kalakas si Beimoy. Hindi tulad ni Zhao Feng sa harap nila na nagbigay ng pakiramdam ng misteryoso, walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung nasaan ang kanyang limitasyon. Hindi nagtagal, nagpakita si Zhao Feng sa ilalim ng pagbabantay ng maraming mga panlabas na disipulo at dumating sa entablado kung saan lumaban ang mga kapalit na disipulo. Parami ng parami ang nagsimulang magtipon sa malapit. Ang mga panlabas na alagad ay may bilang ng mga tao. Mula 10 taong gulang hanggang 30 taong gulang, ang mga alagad na may iba't ibang edad ay naninirahan lahat dito at mayroong 2 hanggang 300 tao dito, halos kalahati ng bilang ng mga panlabas na disipulo. Pinagmasdan ng mga mata ni Zhao Feng ang karamihan at hindi nagtagal ay nakita niya si Xiao San. Bilang challenger, mas maagang dumating si Xiao San. Sumunod, isa-isang lumitaw si Hao Yuan at ang magkapatid na Hong. Ang tatlong ito ay nasa kalahating hakbang na ascended realm at ang mga aura na kanilang inilabas ay nagpabagabag sa ibang mga disipulo sa malapit. Ito ay lalo na para kay Hao Yuan, na nasa ikatlong pwesto, kung saan ang mga nasa ilalim ng kanyang paningin ay nagpababa ng ulo at umiwas dito. May kaunting alam si Zhao Feng tungkol kay Hao Yuan at pagkatapos ay lumipat ang kanyang mga mata sa magkapatid na Hong. Ang magkapatid na Hong, Hong San at Hong Si ay kambal at magkamukha sila. Pareho silang maikli ang buhok na may matipunong katawan. Habang naglalakad sila, umuumbok ang kanilang mga kalamnan ngunit hindi gaanong makakaapekto ito sa kanilang liksi. Ang mga laban ngayon ay hindi ko papansinin. Si Deacon Kyo ay dahan-daang lumabas at inilabas ang kanyang 7th Sky of the Ascended Realm aura, na nagpaunawa sa mga panlabas na disipulo kung gaano sila kababa sa clan. Hindi nagtagal ay tumahimik ang mga tao. Mayroong ilang iba pang mga deacon at vice deacon dito ngayon na may mga interesadong ekspresyon. Ang unang laban, si Xiao San, ika-16 na pwesto, hinamon si Zhao Feng,
13 pwesto. Umalangaw-ngaw ang boses ni Deacon Qiu sa buong lugar. Teng. Nang matapos siya, kumislap ang anyo ni Xiao Sun at parang agos ng apoy, na dumapo sa entablado. Bahagyang tumalon si Zhao Feng sa ere at lumapag din sa entablado. Ang unang labanan. Xiao Sun laban kay Zhao Feng. Ang mga bagong pasok na disipulo ay labis na nasasabik. Parehong sina Xiao Sun at Zhao Feng ay sumali sa clan ng sabay at si Xiao Sun ay palaging may pinakamataas na cultivation, samantalang si Zhao Feng ay sikat sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Zhao Feng. Tinanggap mo ang hamon ko at naglakas loob pa ring hamanin si Hao Yuan at ang kanyang mga kasamahan. Ibig sabihin hindi mo ako inilalagay sa iyong mga mata. Bulong ni Xiao Sun sa kanyang puso. Sa kanyang kaliwang mata, isang pulang ilaw ang lumitaw, puno ng hangarin sa labanan at galit. Sa ilalim ng sirkulasyon ng middle-class mortal, skill blazing sun manual, isang maapoy na pulang aura ang kumalat sa entablado habang tumataas ang temperatura. Para siyang Diyos ng apoy. King of Gods, Kabanata 127. Pagwawalis sa mga panlabas na disipulo, una. Sa sandaling iyon, ang hangarin at kapangyarihan ng labanan ni Xiao Sun ay umabot sa sukdulan nito. Ang kanyang half-step na Ascended Realm Cultivation at Middle-Class Mortal Skill Blazing Sun Manual ay nagbigay sa kanya ng kakayahang atakihin si Zhao Feng anumang oras na gusto niya. Paano magkakaroon ng middle-class mortal skill ang isang kakapasok lang sa clan? Ang mga kahalili na panlabas na disipulo ay natigilan lahat. Bukod kay Lin Fan na nasa unang pwesto ng mga kahalili na panloob na disipulo, wala pa akong narinig na ibang tao na may middle-class mortal skill. Ang mga may middle-class mortal skills ay may mas malaking kalamangan. Gago. Ang unang kalaban ni Brother Zhao ay napakagulo na. Nagpalitan ng tingin si Yang Qingshan at Nan Gongfan, pareho silang mataimtim. Alam ng lahat na haharapin ni Zhao Feng ang 4 na tao ngayon at wala sa kanila ang madali. Sa kabaligtaran, habang umuusad ang bawat labanan, mas nakakatakot ang kalaban. Sa makatuwid, hindi man lang inisip ng lahat ang tungkol sa pagkapanalo ni Zhao Feng. Iniisip nila kung gaano siya katagal at mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang unang labanan kay Xiao Sun ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Hahaha. Mukhang wala na tayong pagkakataong mag-away. Nagtawanan ang magkapatid na Hong. Sa entablado, kalmadong siniyasat ni Zhao Feng ang kanyang unang kalaban. Siya ay lalaban sa 4 na laban ngayon at sa makatuwid, kailangan niyang tapusin ang unang labanan ng mabilis. Kinailangan pa niyang tapusin ang unang 3 laban sa pinakamaikling panahon na posible dahil ang pinaka-nakakatakot na tao ay si Hao Yuan at dapat panatilihin ni Zhao Feng ang kanyang lakas para sa kanya. Zhao Feng. Ang unang labanan ay magiging huli mo rin. Isang pulang ilaw ang kumislap sa mga mata ni Xiao Sun habang ang kanyang nagbabagang aura ay sumisikat sa paligid ni Zhao Feng. Nakakatakot na bilis at lakas ng loob. Parang si Zhao Feng ay nahulog sa karagatan ng apoy. Bago pa man siya makagalaw, na-condensed na ng kanyang kalaban ang kanyang panloob na lakas at umatake. Boom! Ang maliwanag na pulang kamao ay parang bulalakaw na malakas na tumulak kay Zhao Feng. Flowing Wind Stance. Smoking Transparent Step. Ang figure ni Zhao Feng ay lumabo at nawala. Pagkatapos ay tulad ng isang isda, nagsimula siyang lumihis sa mga pag-atake ni Xiao Sun. Dahil sa pulang ilaw at kumikislap na figure, hindi na makakita ng maayos ang mga tao sa ibaba. Nakikita nila ang mga pag-atake ni Xiao Su, ngunit hindi ang figure ni Zhao Feng. Mula nang maunawaan ng huli ang illusion fish picture, ang smoking transparent step ni Zhao Feng ay lumampas sa pinakamataas na antas. Ang figure ni Zhao Feng ay malabo, totoo, peke at puno ng pagbabago. Bagamat malakas ang pag-atake ni Xiao Sun, wala ni isa sa kanila ang nakahawak sa damit ni Zhao Feng. Mahusay din ang kanyang speed skill, at hindi matukoy ni Xiao Sun kung sinong figure ni Zhao Feng ang totoo. Dadalhin siya ng ilusyon sa bawat oras. Ang bilis na kasanayan na ito ay tila naglalaman ng paliwanag mula sa mga array. Maaaring ito ay tinitigan ni Deacon Qiu ang anyo ni Zhao Feng habang dumaan sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Saglit na nagpalitan ng galaw ang dalawa sa entablado at bagamat talagang makapangyarihan ang Blazing Sun Manual ni Xiao Sun hindi siya makatama sa bawat oras.
Ngunit ang kanyang lakas ay nagpagulat pa rin sa nangungunang 10 kapalit na panloob na mga disipulo. Kahit si Zhao Feng ay ayaw siyang harapin ng direkta. Una, gumamit siya ng middle-class mortal skill at kahit na hindi ito sinanay ni Xiao Sun sa isang mataas na antas, ito ay malakas pa rin. Pangalawa, gusto ni Zhao Feng na panatilihin ang kanyang lakas para sa mga susunod na laban. Blazing Sun Free Strikes. Isang mahinang pulang kinang ang lumitaw sa katawan ni Xiao Sun habang ang isang mainit na pulang kamao ay itinulak palabas ng 3 beses ng sunod-sunod, na lumikha ng isang malawak na ranged wave attack. Ang mahinang pulang alon ng hangin ay humihip sa lahat ng direksyon. Mula lamang sa hakbang na ito, maaari niyang talunin si Jie Fengyan, na nasa ika-13 pwesto noon. Hindi nakakagulat na nagkaroon siya ng kumpiyansa na hamanin si Zhao Feng. Break. Ang ilusyon na figure ni Zhao Feng ay lumipad sa paligid ni Xiao Sun at sa oras na ito, sa wakas ay nakakilos na siya. Pew! 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 Ang kanyang pangalawang daliri ay paulit-ulit na tumusok mula sa iba't ibang posisyon. Ang ilang mga guhit ng liwanag ay tuwid, ang iba ay kurbado, ngunit ang mga ito ay tumusok pa rin patungo kay Xiao Sun. Agad na namutla ang mukha ni Xiao Sun dahil ang mga pag-atake ni Zhao Feng ay puno ng liksi at ang tunay na pag-atake ay mahirap hanapin. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng inner strength na inilalabas at sa makatuwid, sinubukan niyang hanapin ang posisyon ni Zhao Feng sa pamamagitan ng tunog. Ngunit pagkatapos ng Starfinger ay sumanib sa mga paliwanag na nakuha mula sa Illusion Fish Picture, ito ay halos isang ganap na bagong kasanayan. Ang pinsala ay mas malaki at puno ng liksi at ilusyon. Maaaring hindi totoo ang iyong nakikita at naririnig dahil ang mga tainga at mata ay maaaring DA ng mga ilusyon. Swoosh! Isang bahid ng liwanag ang tumagos sa balikat ni Xiao Sun na nag-iwan ng madugong sugat at naging sanhi ito ng panginginig ng katawan ng huli. Kaagad na dumating ang pangalawa at pangatlong sugat. Si Xiao Sun ay nasa desperado na sitwasyon at kinailangan niyang buong galit na iikot ang Blazing Sun Manual upang subukang gumanti. Ngunit sa tuwing gagawin niya, hindi man lang niya mahawakan ang mga damit ni Zhao Feng. Ang bilis at offense ni Zhao Feng ay palaging nanlinlang kay Xiao Sun. Sa isang saglit lang, nagkaroon ng 7 hanggang 8 duguan na mga sugat sa katawan ni Xiao Sun at ang kanyang buhok ay ginulo habang siya ay patuloy na humihinga. Sumuko. 2 figure ang naging isa sa harap ni Xiao Sun na nagpapakita ng tunay na katawan ni Zhao Feng. Si Xiao Sun ay gumugol ng maraming enerhiya at siya ay nasugatan. Kung hindi dahil naging madali si Zhao Feng, baka binawian na siya ng buhay. Ngunit ang pakiramdam na hindi niya magawang hawakan si Zhao Feng sa buong labanan ay nawalan siya ng malay. Blazing Sun Wave Destruction. Ang palad ni Xiao Sun ay humiwa sa hangin at tumama kay Zhao Feng na nasa kanyang harapan. Ang eksenang ito ay naging sanhi ni Yang Qingshan at kasamahan. Sa ibaba para sumigaw sa takot at isipin na si Zhao Feng ay masyadong pabaya. Plop! Ang figure ni Zhao Feng ay nawala sa hangin. Napasigaw si Xiao Sun ng gago sa kanyang puso at bago pa siya makapag-react, isang matalim na lakas ng loob ang tumusok sa kanya mula sa likuran. Ang lakas ng pag-ataking ito ay bumaril sa kanyang katawan. Napatayo ang katawan ni Xiao Sun nang bahagya siyang lumingon at makita ang malamig na mga mata ni Zhao Feng. Kung ito ay isang tunay na labanan sa buhay-kamatayan, namatay ka na sana ng 1,000 beses. Ano ang punto ng pagkakaroon ng mataas na paglilinang at malakas na mga kasanayan sa OpenSea? Kung ang iyong tunay na lakas sa labanan ay kakaunti, kung gayon walang silbi. Ang unang labanan, ang naghahamon na si Xiao Sun ay natalo. Inihayag ni Deacon Qiu. Matapos matalo si Xiao Sun, binawi ng magkapatid na Hong ang kanilang pagmamataas at sa halip ay naging solemn na ang kanilang mga ekspresyon. Mula sa laban noon, ang lakas ni Xiao Sun ay maaaring may ranggo sa nangungunang 10 at ang isang elite na tulad niya ay pinaglaruan lang ni Zhao Feng. Maaaring isipin na ang lakas ni Zhao Feng ay mas malakas lamang kaysa sa kanila at hindi mas mahina. Ang ikalawang labanan. Zhao Feng ang ika-13 pwesto laban sa Hongxi na ika-9 na pwesto. Si Zhao Feng ang naging naghahamon ngayon. Seng. Parang pusa ang napakalaki na figure ni Hongxi habang tumatalon sa entablado. Bahagyang nanghina ang pupil ni Zhao Feng.
Nalaman niyang maliksi ang mga galaw ni Hongxi at nakikita niya ang napakalaking kapangyarihan na nasa loob ng katawan ng huli. Isang maliksi na katawan, hindi lamang siya nakarating sa isang mataas na antas sa pagpapalakas ng katawan, naabot din niya ang kalahating hakbang na Ascended Realm. May larawan siya ng lakas ni Hongxi. Sa mga tuntunin ng pagpapalakas at bilis ng katawan, ang Hongxi ay mas mahusay kaysa kay Xiaosan noon. Iron Claw Arm. Tumalon ang figure ni Hongxi sa harap ni Zhao Fang at malakas niyang itinulak ang kanyang mga kamao kay Zhao Fang. Boom! Ang isang 50 sentimetro na butas ay nilikha sa entablado, na ginawa mula sa purong itim na bato. Ang Iron Claw Arm ni Hongxi ay isang lubhang nangingibabaw na kasanayan na winalis ang lahat. Agad na tumugon si Zhao Fang ng smokang transparent step at iniwasan niya ang mga pag-atake ni Hongxi. Ngunit ang kamalayan ng labanan ni Hongxi ay mas mahusay kaysa kay Xiaosan at mahuhuli niya ang figure ni Zhao Fang. One-line Star Finger. Isang sumisigaw na tunog ang biglang lumitaw at lumihis sa ere bago tumagos sa defensive barrier ni Hongxi. Swoosh! May dugong marka ang naiwan sa binti ni Hongxi habang umuungal ang huli sa sakit. Ang dahilan kung bakit naging matagumpay si Zhao Fang ay dahil nahuli niya ang maliit na depekto ni Hongxi sa kanyang kaliwang mata. Si Hongxi mismo ay hindi alam kung ano ang nangyari noon. Matapos masugatan sa binti, bumagal ang takbo ni Hongxi at hindi nagtagal ay muli siyang nataman ng Star Finger ni Zhao Fang. Hanggang 10 madugong galos lamang ang lumipas ay pinaalis siya ng entablado ni Zhao Fang. Plop! Dama po si Hongxi sa kanyang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot. Kung hindi lang siya nasugatan sa binti simula pa lang, na nagpabagal sa paggalaw niya, hindi siya matatalo ng ganoon kabilis. Hongsan. Medyo kakaiba ang taong ito, mag-ingat ka. Sinabi ni Hongxi kay Hongsan na paakyat na sana sa nangyari. Higit sa kanya ang lakas ng kuya niya at mas kalmado siya. Hongsan. Hindi mo kailangang talunin ang brat na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-aksaya ng kaunting oras sa kanya at gamitin siya ng mas maraming enerhiya. Isang boses ang tumunog sa kanyang tainga. Tumanggo si Hongsan matapos marinig ito at dahan-dahan at tuloy-tuloy siyang naglakad sa stage. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na suriing mabuti ang kanyang ikatlong kalaban. Mas malalim ang aura ni Hongsan kaysa sa kanyang mga kapatid. Iron Eagle God Claw. Ang bilis ng kasanayan ni Hongsan ay maaaring umatras at umabant at siya ay lubhang maliksi. Matalas at kasing bilis ng kidlat ang kanyang atake. Ang mabilis na kidlat na kuko, na maaaring makabasag ng bakal ng ilang sentimetro ang kapal, ay nalazlas sa hangin. Smokang transparent step. Naging malabo muli ang figure ni Zhao Fang at naiwasan ang nakamamatay na galaw ni Hongsan. Ang dalawang figure ay sumunod na nagsimulang magpalitan ng kanilang mga galaw. Nalaman ni Zhao Fang na hindi nagmamadaling umatake si Hongsan, ang huli ay laging nakatutok at hindi niya minamaliit ang kanyang kalaban. Matalim ang mga mata ni Hongsan habang malamig na nakatingin kay Zhao Fang. Brat na may apelyidong Zhao, inaamin ko na mas malakas ka kaysa sa akin, ngunit hindi mo ako madaling talunin. Ang kanyang layunin ay sayangin lamang ang enerhiya ni Zhao Fang, wala nang iba pa. King of Gods, Kabanata 128. Pagwawalis sa mga panlabas na disipulo, ikalawa. Medyo nahirapan si Zhao Fang nang kaharap ang Hongsan at kahit na mas malakas ang Hongsan kaysa kina Hongxi at Xiaosan, hindi ito ang pangunahing dahilan. Dahil iyon sa ugali ng kanyang kalaban. Una, inamin niya na hindi siya kasing lakas ni Zhao Fang. Nangangahulugan ito na hindi niya mababawasan ang tingin sa kanyang kalaban. Sa kabaligtaran, gagamitin niya ang 200% ng kanyang kapangyarihan para labanan si Zhao Fang. Bukod doon, ang kanyang layunin ay hindi manalo. Ang tanging layunin niya ay gugulin ang enerhiya ni Zhao Fang. Mula sa 2 punto lamang, ang Hongsan ay halos walang mga kapintasan. Kahit na malalim ang galaw ni Zhao Fang, hindi nagmamadaling umatake si Hongsan. Sa halip, sinubukan niyang alamin kung nasaan ang aktwal na posisyon ni Zhao Fang. Kaya ko siyang talunin sa 10-10 galaw. Pero pagkatapos, ang figure ni Zhao Fang ay kumislap at muling lumitaw sa harap ng Hongsan. Sa pagharap sa mahinahong Hongsan, nagpa siya si Zhao Fang na baguhin ang kanyang mga taktika.
Sa halip na gumamit ng kasanayan, gagamit siya ng ganap na lakas upang sugpuin siya. Nakahinga ng maluwag si Zhao Feng at pinakawalan ang kanyang aura. Kaagad, tumaas ng kalahating antas ang aura ni Zhao Feng, na nagpabago sa ekspresyon ni Hong San. Nanghina ang mag-aaral ni Hao Yuan habang nakatingin sa ibaba. Maraming tao ang natigilan, hindi nila inaasahan na nagpipigil pa rin si Zhao Feng. Nangangahulugan ito na habang nakikipaglaban kay Xiao San at Hong Si, si Zhao Feng ay hindi gumugol ng maraming enerhiya. Imposible. Ang dami ng enerhiyang maiimbak niya ay higit pa sa akin. Tinitigan ni Xiao San si Zhao Feng, na lumalakas sa bawat sandali, na may maputlang mukha. One-line Star Finger. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang pinakamataas na antas na Star Finger at kahit na hindi niya pinagsama ang 4 na wind stance sa pagkakataong ito, ang lakas ay nagulat pa rin sa mga tao. Boom! 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 Ang sunod-sunod na bahid ng Asher na liwanag ay dumaan patungo sa Hong San na parang isang kawan ng mga ibon. Maputlang puti ang mukha ni Hong San habang ipinapaikot niya ang kanyang kalahating hakbang na Ascended Rim na panloob na lakas at inilatag ang isang defensive barrier palabas. Limitless Mountain. Iniunat ni Hong San ang kanyang mga braso at ang kanyang aura ay naging kasing stable at kasing lalim ng Mount Tai habang sumasalubong ito sa mga pag-atake ni Zhao Feng. Pang! Isang pagsabog ang tumunog sa pagitan ng dalawa habang lumilipad ang mga bato at alikabok. Sa hitsura nito, ito ay isang labanan ng inner strength. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, umungol si Hong San at napaatras. Habang ginagamit ang kanyang buong lakas, may lumitaw na kapintasan at sinamantala ito ni Zhao Feng. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhao Feng, hindi siya naniniwala na ang kalaban ay magiging walang kamali-mali kapag ginamit ang kanilang buong lakas. Kapag ang mga taktika ay hindi gumana, ang napakalakas na lakas ay maaaring ang pinakamahusay na paraan at pilit na ginawa ni Zhao Feng na magkamali ang kalaban. One-line Star Finger. Tornado Stance. Si Zhao Feng ay patuloy na umaatake habang siya ay may kalamangan at pagkatapos ng pagsasanib ng Tornado Stance, ang kapangyarihan ay tumaas sa ibang antas. Pew! 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 Q! Ang mga bahid ng liwanag ay parang meteor shower at ang kapangyarihan ay lumampas sa limitasyon ng Consolidated Realm. Ang mga nanonood na panlabas na mga alagad ay tumitig ng nakabuka ang mga bibig. Sa sandaling ito, kailangan nilang aminin na si Zhao Feng ay maaaring may ranggo sa nangungunang 5 at may karapatang hamanin ang ika-3 pwesto. Wow! Ilang galaw lang ang nagawa ni Hong San bago siya tumalsik ng isang subo ng dugo. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya para lang gamitin ang enerhiya ni Zhao Feng, natalo pa rin siya ng husto. Ayon sa kanyang orihinal na plano, mag-aaksaya siya ng oras at sasayangin ang enerhiya ni Zhao Feng. Ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin ng huli ang isa sa pinakamagagandang galaw niya at matalo siya sa ganoong kaikling panahon. Sinubukan kong gawin ang makakaya ko. Walang magawang tumingin si Hong San kay Hao Yuan. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Hao Yuan. Napilitan mo na si Zhao Feng na gamitin ang lahat ng kanyang lakas, kaya dapat ay gumugol siya ng kaunting lakas. Nabaliw ang mga manunood nang manalo si Zhao Feng sa kanyang ikatlong laban. Bago ang araw na ito, wala ni isa sa kanila ang mag-aakalang kayang-kaya ni Zhao Feng na pangalagan ang 3 kalaban ng napakabilis at mahusay. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila medyo madaling nanalo si Zhao Feng sa kanyang mga laban. Walang matinding labanan. Matapos talunin ang Hong San, pinalitan ni Zhao Feng ang kanyang ranggo. Ang ika-4 na hamon. Zhao Feng ang ika-8 ranggo kumpara sa Hao Yuan na nasa ika-3. Bumalandra ang mga inaasahan sa mga mata ni Deacon Q. Matapos manalo ng 3 sunod-sunod na laban, magagawa pa rin ba ni Zhao Feng na manalo sa huli? Alam ng lahat na si Hao Yuan ang pinakamalaking kalaban ni Zhao Feng ngayon. Bilang ika-3 ranggo, si Hao Yuan ay isa sa mga pinuno ng mga panlabas na disipulo at hinamon pa niya ang mga cultivator na nakarating sa Ascended Realm. Mula sa isang tiyak na punto ng tanawin, ang lakas ni Hao Yuan ay lumampas sa Consolidated Realm. Zhao Feng, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong harapin ako. Ang malaki at maskuladong figure ni Hao Yuan ay yumanig sa entablado. May mga bitek na parang sapot ng gagamba sa matigas na purong itim na bato.
Sa pagbaba pa lang sa entablado, ipinakita na ni Hao Yuan kung gaano siya kalakas. Swoosh! Ang mga damit ni Hao Yuan ay itinapon, na inihayag ang kanyang katawan. Ang aura na inilabas niya ay maaaring takutin ang pinakamataas na antas na nakamamatay na hayop. Ang mga panlabas na alagad ay huminga ng malamig at bumungad sa kanilang mga mata ang pagkagulat. Aura na malapit sa isang Lord Tier na nakamamatay na hayop. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang. Kumpara sa kalahating buwan na nakalipas, ang lakas ni Hao Yuan ay tumaas. Hindi nakakagulat na nagawa niyang palitan ang orihinal na ikatatlong pwesto. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang na ang katawan ni Hao Yuan ay halos umabot na sa Ascended Realm. Kapwa sila ni Hao Yuan ay nakatutok sa pagpapalakas ng katawan at iisa ang kanilang layunin. Ang makapasok sa Ascended Realm kasama ang kanilang mga katawan. Ngunit kung ikukumpara ang dalawa, si Hao Yuan ay mas malapit kay Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, si Hao Yuan ay nakapasok sa clan noon pa man at nagsanay ng mahabang panahon. Kung makakalakad pa siya ng kalahating hakbang, siya ang magiging unang panlabas na disipulo na pumasok sa Ascended Realm kasama ang kanyang katawan sa nakalipas na daang taon. Seng! Nilapitan ni Hao Yuan si Zhao Fang ng hakbang-hakbang. Small Golden Metal Fist. Tila lumawak ang kamao ni Hao Yuan habang natatakpan ito ng isang patong ng ginto. Bahagyang yumigting ang kaliwang mata ni Zhao Fang habang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Boom! Sa sandaling nailabas ang kamao, lumitaw ang katawan at kamao ni Hao Yuan sa harap ni Zhao Fang. Ang sumasabog na enerhiya at bilis ng Hao Yuan ay madaling nalampasan ang magkapatid na Hong. Ang mga nanonood na panlabas na mga alagad ay tumitig sa gulat. Ang kamao ni Hao Yuan ay maaaring agad na pumatay ng sinumang cultivator sa ikasyam na ranggo ng Consolidated Realm. Silver Wall Mountain Opening. Sa paglipas ng panahon, sumabog din ang lakas ni Zhao Fang. Nagsalpukan ang dalawang kamao, puno ng ligaw at kapangyarihan. Walang taktika o kasanayan ang kasangkot sa lahat. Ang lahat ng mga panlabas na alagad ay nakarinig lang ng pagsabog bago may nanginig ang mga tainga at nawalan sila ng pandinig. Teng. Sina Zhao Fang at Hao Yuan ay parehong umatras at nag-iwan ng mga bitek sa lupa. Si Zhao Fang ay umatras ng 9 na hakbang bago niya pinatatag ang kanyang katawan, habang si Hao Yuan ay nakagawa lamang ng 8 hakbang. Bahagyang napangunahan ni Hao Yuan, ngunit ang eksenang ito ay nagulat sa mga panlabas na disipulo sa ibaba. Si Zhao Fang ay hindi nadurog ni Hao Yuan, kahit na sila ay nakikipaglaban ng direkta. Ang taong iyon ay nakatuon din sa pagpapalakas ng katawan at nagagawa niyang kontrahin si Hao Yuan. Sumiklab ang usapan sa malapit. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ang pinakanagulat na tao ay si Hao Yuan mismo, malinaw na alam niya kung gaano kahirap palakasin ang katawan ng isang tao. At mahirap isipin kung paano naabot ng kabataang nasa harapan niya, na 14 hanggang 15 taon pa lamang, ang ganoong antas. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang sariling edad ay 24 hanggang 25, siya ay 10 taong mas matanda kay Zhao Fang. Kung hindi niya maabot ang Ascended Realm ng 30 taon, itatapon siya ng clan. Ang kanyang antas ng pagpapalakas ng katawan ay talagang umabot sa isang mas mataas na antas kaysa sa akin. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay kasing kalmado ng tubig habang ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata ay bumukas. Ang kanyang Silver Wall technique ay nakatuon sa pagtaas ng kapangyarihan at depensa. Si Hao Yuan ay nagsanay sa isang body strength eneng technique na hindi mas masahol pa kaysa sa Silver Wall technique at ito ay umabot sa mas mataas na antas. Hindi ko akalain na nakatutok ka rin sa pagpapalakas ng katawan at sinanay mo ito sa mataas na antas. Pero ngayon, matatalo ka pa rin. Malamig ang ekspresyon ni Hao Yuan habang nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata, napagtanto ni Zhao Fang na ang panloob na lakas at pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ni Hao Yuan ay parehong perpektong sumanib sa kanyang mga buto. Basag! Nagbitak ang mga buto ni Hao Yuan habang naglalabas siya ng nakakatakot na aura. Tumalon ang puso ni Zhao Fang, naramdaman niyang nakikipaglaban siya sa isang Lord Tier Deadly Beast.
Mahirap isipin kung anong antas ang naabot ni Hao Yuan sa kanyang diskarte sa pagpapalakas ng katawan upang ganap na mapagsama ang kanyang panloob na lakas at katawan. Gold Bronze Casting Body. Ang aura ni Hao Yuan ay biglang tumaas ng kalahating antas nang lumitaw ang isang gininto ang kulay tanso sa kanyang katawan. Pagkatapos gamitin ang teknik na ito na Gold Bronze Casting Body, nagkaroon ng kakayahan si Hao Yuan na hamanin ang mga nasa Ascended Realm. Small Gold Metal Fist. Isang gintong kamao ang tumagos sa aura at binalot si Zhao Fang. Ang bilis ay masyadong mabilis. Kung ito ay nasa ilalim ng isang normal na sitwasyon, si Zhao Fang ay hindi makakapag-react sa oras. Ngunit sa sandaling ito, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nakabukas ng husto at nagawa niyang harangan ang mabilis na hampas ng kidlat ni Hao Yuan. Pang! Ang katawan ni Zhao Fang ay pinabalik ng 10-10 yarda. Kung hindi dahil depensa ang kanyang SIL Verwall technique, ang suntok noon ay nagdulot sa kanya ng pagsusuka ng dugo. Bumagsak ka. Pinilit ni Hao Yuan si Zhao Fang sa gilid ng entablado. Kung nahulog siya sa entablado, nangangahulugan ito na natalo siya. Shua! Ang figure ni Zhao Fang ay nawasak ng isang kamao. Naiwan si Hao Yuan sa pagkakataong ito. Flowing Wind Stance. Smokang Transparent Step. Pinagsama ni Zhao Fang ang kaliwanagan mula sa Flowing Wind Stance sa kanyang pinakamataas na antas na kasanayan sa paggalaw. Kaagad, ang bilis ng kasanayan ni Zhao Fang ay umabot sa pinakamataas na antas nito. Ang pag-unawa na nakuha mula sa Illusion Fish Picture ay higit na pinagsama at si Zhao Fang ay naging mas malapit sa isang isda. Ang husay sa paggalaw ni Hao Yuan ay ang kanyang kahinaan kung ikukumpara kay Zhao Fang. Maraming beses, nalinlang siya ni Zhao Fang at hindi nakuha ang kanyang mga pag-atake. Sa sandaling ito, bumukas ang kaliwang mata ni Zhao Fang habang sinimulan niyang suriin ang Gold Bronze Casting Body ni Hao Yuan.